Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News kina Pastor Apollo Kibuloy at Alice Guo na nasa iisang compound sa Camp Crame ngayon. Kanina ginisa ng Senado sa unang pagkakataon matapos magbalik bansa si Guo, habang si Kibuloy iniharap sa media bagamat nakatakip ang mukha. At live nga tayo rito sa PNP Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City, kung saan ibinilik na si Guo bago mag alas 4 ng hapon mula po sa Senado. Sa pinakauling impormasyon na ating natanggap, narito na rin si Pastor Apollo C. Kibuloy matapos siyang iharap sa media kanina. Ang detalye kaugnay sa pagkakahuli kay Kibuloy, iaatid sa atin live mula rin dito ni June Veneracion. June! Sumuko dahil wala nang mapupuntahan. Yan ay ang dahilan ng sinasabi ng DILG at PNP, kaya bumagsak sa kamay ng gobyerno si Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay kinulong dito sa PNP Custodial Center. Balot na balot ang katawan pati muka nang ipresenta sa Camp Crame. Ang nakakap umanong ito na may markang agila ay si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa PNP. Nakatakip din ang mukha ng mga kapwa niya akusado at KOJC members na hawak din ng gobyerno na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Simanes. Bago nito, isinailalim din sila sa booking procedure. Binasahan din sila ng Miranda rights. You have the right to remain silent, and any statement you make may be used for or against you in any court of law in the Philippines. You have the right to have a... Pero ang kuha sa kanila sa prosesong ito, binlur ng PNP bago ipinamahagi sa media. Binlur din maging ang kanilang mga mugshot. Nakakulong sila ngayon sa PNP Custodial Center. Git ng Interior Department na corner si Kibuloy sa loob ng KOJC compound, kaya napilitang sumuko. For me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Biyernes nung nakarang linggo na makatanggap ang PNP ng tip na nagtatago sa loob ng ACQ College of Ministry si Kibuloy. 1,000 staff at SWAT ang naatasang palibutan ng lugar para matiyak na walang makakalabas. 1:00 ng hapon kahapon, ikinasa ang final assault na inilatag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Seryoso talaga si Nick Torre assault. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Pero may mga surrender feelers kaya naantala ang paglusob. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. Ang gusto umano ng kampo ni Kibuloy ay sumuko at maisakay sa eroplano papuntang Manila. 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So nakarinig naman ako ng tawag, sandali lang, pakihintay lang. At tinatapos na lang. Walang eroplano, wala akong nakikitang eroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang eroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15. Naiwasan umano ang pagdanak ng dugo nang dumating na sa Davao ang C-130 plane ng Air Force. Lumabas ng pinagtataguan sina Kibuloy sakay ng convoy na nagbiyahe sa kanila para isakay sa C-130. Kaya kalokohan, sabi ni Abalos, ang pinapakalat na impormasyong sa labas ng KOJC compound na sumuko si Kibuloy. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing hindi siya magpapahuli, hindi ba? Ang gusto ngayon ng DILG ay imbestigahan at panagutin ang mga nagkanlong kay Kibuloy. Handa rin umano si Abalos na harapin ang mga reklamong isinampa sa kanya at sa PNP chief kaugnay ng operasyon sa KOJC compound. Kabilang ang reklamong malicious mischief na isinampa ni dating Pangulong Duterte na siyang administrator ng KOJC.
Emil, matatandang may 10 milyong pisong pabuya na inaalok yung mga kaibigan ng Secretary Benhur Abalos para sa kadarakip ni Pastor Apollo Kibuloy. At ngayong nangyari na nga yan, sabi niya, ay ipapaubayan na lang niya sa PNP at sa mga nag-aalok kung ano ang gagawin sa nasabing pabuya. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Nanindigan din ang Pangulo na arestado ang turing kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo't ilang araw siyang hinabol bago na-corner. Dahil may extradition treaty ang Pilipinas at Amerika kung saan may mga kaso ang pastor. Natanong ang Pangulo kung ipapadala ba ang pastor doon. Ang tugon niya sa pagtutok ni Mariz Umali. Isa sa mga kondisyon noon ng puganteng religious leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy para siya'y sumuko raw sa mga otoridad ay huwag siyang isuko sa Amerika. Bukod kasi sa mga kaso niya sa Pilipinas, kabilang ang paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Wanted din siya ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika. Para ito sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion, pati na sa conspiracy at bulk cash smuggling. Ngayong hawak na siya ng mga otoridad, ang tanong, pahihintulutan ba ng pamahalaang ma-extradite siya sa Amerika, gayong may umiiral na extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa? Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because we have, what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. For the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Ngayon na ipatupad na ang arrest order ng Korte kay Pastor Kibuloy, ay nasa kamay na raw ng hudikatura ang susunod niyang kaharapin. Siniguro naman ng Pangulong mapoprotektahan ang kanyang mga karapatan, sabay giit na walang special treatment na ibibigay sa kanya. Hindi naman maaari na yung fugitive ang nagsasabi kung ano yung mga kondisyon na sa pag-aresto sa kanya. Kaya't walang nangyari doon. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio iginigiit na sumuko ang kanyang kliyente. Pero kung si Pangulong Marcos ang tatanungin, sumuko nga ba o naaresto si Kibuloy? Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng husto. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. Paliwanag ng Pangulo, hiniling daw ni Pastor Kibuloy ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa kanya raw paglantad sa mga otoridad. Pero paliwanag ng Pangulo, pandagdag puwersa lang ang AFP pero PNP pa rin ang nanguna sa operasyon. Sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. So, fine. Yun ang ginawa namin. But let's be very clear. This was a police-led operation. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So, to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. House arrest naman ang isa sa mga hihilingin ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa korte. Kung hindi, gusto nilang mapunta sa AFP ang kustodiya sa pastor. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Oscar Oida. Matapos dalawin umano si Pastor Apollo Kibuloy sa PNP Custodial Center, inanunsyo ng kanyang abogado ang planong hilingin sa korte na alisin doon ang religious leader. We filed a motion for the transfer of his custody to the AFP, citing among other grounds security reasons. And we are hoping that the court would grant the same, or at the very least a
house arrest, knowing that he is already 74 years old. He has a health condition. Nang tanungin kung anong klaseng banta sa seguridad ng tinutukoy, He was very active in his advocacy against the NPAs, and he was actively supporting the NTF-ELCAC, no, and he feels that the same should be considered. patuloy ring iginiit ng kampo ng pastor na sumuko at hindi inaresto si Kibuloy kahit ipinundo ng gobyerno na na-corner na siya bago sumama sa mga otoridad. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there was no actual restraint. As a matter of fact, when the person who received his custody, his person, did not even know as to his exact location when the custody happened. Factor nun, whether it was defined as an arrest? Well, you know, he is charged with a capital offense. So a mitigating circumstance may not factor much. But he is also facing other cases which are not capital offenses, and it may have a weight also. Sumuko umano ang pastor dahil sa awa sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. He decided to make the ultimate sacrifice of surrendering para matapos na po yung sufferings ng kanyang mga miyembro. Handa rin umano ang abogado ng pastor na sumailalim sa posibleng investigasyon sa gitna ng aligasyong alam niya mulat sa pool kung nasaan ang pastor. That is his option. No? We do not stop him because I am not afraid of it. He can do that because he is now in power. And that is within his prerogative. And I know that I would be absolved and my lawyers would likewise be absolved. Git niya, kahapon niya na lamang bumalik sa loob ng KOJC compound ang pastor. He had to meet his leaders again. That is why on September 8, there was already a decision that he will surrender. And on September 8 in the morning, I was informed about it. And in front of the ISAF officers and the PNP, the decision was made. Prior to September 7, wala siya sa compound. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya bratinela o spoiled brat kasunod ng mapuna sa inasal niya sa pagdinig ng Kamara tungkol sa 2025 budget ng kanyang opisina. At nakatutok si Marisol Abdurrahman. The budget briefing is... She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Ganyan ipinaliwanag ng Vice Presidente kung bakit iisang tugon niya sa minsang pag-usisa ng Kamara sa bahagi ng kanyang confidential fund noong 2022. I will forgo the opportunity to defend the OVP budget proposal of fiscal year 2025, a question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Napunatuloy ng ilang kongresista ang kanyang inasal. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Lumaki umano siyang mga ordinaryong tao ang kaibigan at kasama sa isang ordinaryong environment. Tingin ng bise, di lang sanay ang mga mambabatas na hindi nila makuha yung gusto nila. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Sanay rin umano siyang sumagot sa mga tanong tulad sa mga media ambush interviews. Pero naniniwala umano siyang may kapangyarihan ang Kongreso na busisiin ang budget ng mga ahensya kabilang na ang kanyang opisina. Nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Paliwanag niya sa paulit-ulit na sagot, ginagamit umano kasi ng ilan ang budget hearing. Para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget
ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. May paliwanag naman daw sa website at social media accounts ng OVP kung para saan ang hinihinging budget. Bukas nakatakdang ipagpatuloy ng House of Representatives ang pagdinig para sa proposed 2025 budget ng OVP. Pero hindi pa masabi sa ngayon ng OVP kung dadalo ang pangalawang Pangulo. Kung ang budget ng OVP nakabinbin pa, inaprubahan naman ngayong araw ng House Budget Appropriation Committee ang budget ng Office of the President. Sa kabila ng pagtuto ng Makabayan Block na agad ipasa ang budget para sana mausisa pa. Mahigit 10 kalahating bilyong piso ang inilaan sa opisina ng Pangulo, bahagyang mas mababa sa 2024 budget nito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Tiniyak ng Justice Department na walang halong politika ang pagpapaharap kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga kaso niya sa Pilipinas, sabay giit na pagkatapos niyan ay saka lamang tatalakayin ang posibleng paghingi ng Amerika kay Quiboloy. Nakatutok si Salima Refran. You have the right to remain silent. Ngayong hawak na ng mga otoridad si Pastor Apollo Quiboloy, naghahanda na ang Justice Department sakaling hingin siya ng Amerika. We expect the U.S. to file an extradition request very soon. We have a treaty with the U.S. and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. Naharap sa sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Habang may mga kaso na siyang qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse dito sa Pilipinas. Kapwa naglabas na rin ng freeze orders ang Pilipinas at Amerika sa mga bank account, properties at iba pang ari-arian ni Quiboloy. Ang kaso sa Amerika at kaso dito halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Iba-ibang buhay niyan, pero isang reklamo nila. Tiniyak ng Justice Secretary na walang halong politika ang pagpapaharap kay Quiboloy sa justice system ng Pilipinas. Pagkatapos ay sakalang tatalakayin ang posibleng paghingi sa kanya ng Amerika. Hindi dapat questioning. Nakaangkla ang kaso sa Pilipinas sa reklamo ni alias Amanda, ang menor de edad na dinala umano mula Pasig papuntang Davao City na pinagsamantalahan ni Quiboloy. Masaya man sa kanyang pagkakaaresto, patuloy umano siyang hinaharas online ayon sa kanyang abogado. Dagdag nito, mailap man, tila mahahamol na ang hustisya at naghahanda na sila sa pagharap kay Quiboloy at iba pang kapwa-akusado sa korte. Pinag-aaralang ilagay siya sa Witness Protection Program ng Justice Department. Ikinatuwa rin ng mga biktima at dating workers ng KOJC sa Amerika ang pagkakaaresto kay Quiboloy at iba pang akusado. Pero may habol silang panawagan. I-rescue po sana ng ating mga PNP, yung mga nandoon pa sa loob ng quarters ni Quiboloy, lalong-lalo na yung mga minors. November 10, 2021, nang ilabas ng isang korte sa Amerika ang warrant of arrest laban kay Quiboloy para sa kasong may kinalaman sa sex trafficking, conspiracy at cash smuggling. Matapos ang 8 araw ay isinapubliko ang sakdal laban kay Quiboloy at iba pang akusadong miyembro ng KOJC. February 2022, inilabas na ng FBI ang wanted poster ni Quiboloy. Habang Marso ngayong taon naman, iniutos ng isang hukom sa California na isapubliko ang mga arrest warrant. Sa parehong buwan din nag-umpisa ang legal proceedings ng Davao City Prosecutor's Office para sa mga kasong sexual at child abuse ni Quiboloy, pati ang paghahain ng kasong qualified human trafficking sa isang korte sa Pasig. April 1 nang ilabas ng korte sa Davao ang arrest warrant laban kay Quiboloy para sa kasong sexual at child abuse. April 11 naman, inisyu ng Pasig RTC ang arrest order para sa qualified human trafficking case. Mayo naman, inilipat sa Quezon City RTC lahat ng kasong hinaharap ni Quiboloy sa Davao RTC alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Nitong Agosto naman, ipina-freeze ng Court of Appeals ang mga bank account, property, mga sasakyan at isang aircraft ni Quiboloy. Pinalawig ang utos na yan ng 6 na buwan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Kanina rin po ay naibalik na sa mga korte ang mga warrant para kay Pastor Apollo Quiboloy. Kabilang na po ang sa Pasig RTC Branch 159. Tipid na tipid at ingat na ingat sa pagbibigay ng impormasyon si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kanyang muling pagharap sa pagdinig ng Senado ukol sa operasyon ng mga pogo sa bansa.
Pero matapos ang mahabang usapan, ang pangalan ng isa sa mga umunoy tumulong sa kanya para makalabas ng bansa, pribadong ibinigay ni Guo sa mga senador na napikon na sa kanyang paulit-ulit na pag-iwas sa pagsagot sa kanilang mga tanong. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naka-bulletproof vest at helmet at napaliligiran ng mga babaeng pulis si dismissed Banban Mayor Alice Guo nang dumating kaninang umaga para dumalo sa pagdinig ng Senado ukol sa POGO operation sa bansa. Ngayon lang muling humarap sa Senado si Guo na naaresto nung nakaraang linggo matapos magtago ng mahigit 1 buwan sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Ang unang tanong tungkol sa kanyang pagkatao. For your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple, fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao? No? Madam Chair, ako po si Alice Guo. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. Ipinakita din kay Guo ang alien fingerprint card ni Guo Huaping na Chinese national at ang fingerprint ni Alice mula sa biometric printout ng NBI. Ito ang pinagbasehan ng NBI sa pagsasabing isang tao lang sila. Is that your signature, Alice? Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Marami sa tanong ng mga senador ang hindi sinagot ni Guo. Paulit-ulit niyang in-invoke ang kanyang right against self-incrimination o hindi pagsagot sa tanong kung ikapapahamak niya. Sabi ni Alice, may mga kaso na raw kasing nakasampa sa kanya. Idinahilan din niya na may banta umano sa buhay niya ang mga taong hindi niya pinangalanan, kaya hindi niya masagot ang ibang tanong. Sen, andito po ako, safe na safe po ako, alam ko po yun. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako, yun lang, doon po ako nag-worry. Kaya ang mga senador nainis. That answer is unacceptable. It is unacceptable, Senator Joel. Pero parang dinadamay niya yung buong komite sa kanyang safety, pag ganun. Malay namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Kaya muling na-cite in contempt si Alice. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Kaugnay naman sa pag-alis niya sa bansa nung pinaghahanap siya ng mga otoridad, sinabi ni Alice na sa dagat sila dumaan nina Sheila at Wesley Guo papuntang Malaysia. Umalis daw sila sa Maynila, sakay ng isang yate, lumipat sa barko at naglayag ng may 4 na araw, tsaka lumipat sa mas maliit na bangka patungong Malaysia. Isang dayuhang babae raw mula sa Asia ang kasama nila sa biyahe. Wala na rin daw silang dalang cellphone noon. Hindi kayo lumalabas dun sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang matras, aatras na rin ako nun. Nakakatakot. Bakit ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana? Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po nagkamali din po ako talaga dun. Walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Nang tanungin kung sino ang may-ari ng yate na kanilang sinakyan at kung sino ang tumulong sa kanya para ayusin ang pagsakay niya rito, pahirapan sa pagbigay ng detalye si Guo.
Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero hindi isulat ko mo sa po papel. masabi po sa public po. Isulat mo sa papel. Isulat mo sa papel. Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write it Sen, on the natatakot paper. po kasi ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya Opo, namin dito. Sana po maintindihan nyo rin po Isulat ako nyo. na natatakot po ako talaga. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sa huli, isinulat din ni Go sa papel ang pangalang hinihingi ng mga senador. Hindi inilahad ng mga senador ang pangalan pero may pahiwatig kung sino siya. Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Based from the information I received, he's now in Taiwan. Why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Bakit siya Siguro nag-facilitate? po dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Opo. Sana nangyayari po ngayon sa akin. Tumakas ka ba o itinakas ka? Siya po nag-initiate po, pero along the So way po, itinakas ka niya. along the way po, hindi po kami magkasama. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay. So, Ikaw ang big boss ng lahat ng Pogo sa Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kine-question naman ng ilang senador at maging ng Justice Department kung bakit sa Korte sa Tarlac inihain ang reklamo laban kay Alice Go, kaya ito ang nagdesisyon kung saan ikukulong ang dating mayor. Ang sagot ng ombudsman sa pagtutok ni Mark Salazar. Hindi umano dapat bitawan ng Senado ang kustodiya kay Alice Guo hanggang hindi pa tapos ang kanilang investigasyon kung si Senador Francis Tolentino ang masusunod. Paniwala niya, invalid ang warrant of arrest na inisyu ng Tarlac RTC na siya ring nagdesisyong ikulong si Guo sa PNP Custodial Center. Related to 10660 should be filed in the nearest RTC of the next judicial region. Tama ba sa Kapas Final? Your Honor, on paper, mukhang may konting salungat. May konting salungat sa batas. But mas mabuti siguro marinig natin ng ombudsman. Baka may paliwanag sila para dito. Sabi ni Tolentino, ang pinakamalapit na judicial region sa Tarlac ay Urdaneta, Pangasinan o kaya'y Valenzuela. Doon lang pwede isampa ang kaso laban kay Guo. Since the name of a Pangasinan mayor was likewise implicated here, baka naman magkaroon din ng influence. So hindi po pwede sa Region 1. So yung pangalawang sinukat ko po, dito yung mga mapa ng mga husgado, yung pangalawang sinukat ko na malapit-lapit is Region 2 sa Santa Fe. Ang layo na po, Nueva Vizcaya. Ang pinakamalapit po is Valenzuela City. Pinuna rin ng Justice Secretary ang paghahain ng kasong graft laban kay Guo sa Kapas Tarlac, pero sa ibang dahilan. Para nagkamali yata yung mga prosecutors ng ombudsman kasi salary grade 30 si Alice Go and 26 and above dapat sa ombudsman na yan tsaka Sandigan Bayan. Kaya susulatan ng Justice Department ang ombudsman para linawin ang isyung ito ng case jurisdiction and venue. I will ask a clarification on this matter kasi parang baka na oversight lang. Bago matapos ang pagdinig ay inulit ni Tolentino ang kanyang mosyong kunin ng Senado ang kustodiya kay Guo. Tama po ba yung court kung mali, walang jurisdiction na mag-issue rin ng warrant of arrest? Walang bisa po yun, Your Honor. Wala, invalid yung warrant of arrest. Iisa na lang po ang natitirang warrant of arrest na valid. The warrant of arrest coming from the Senate. Pero ang ruling ni Senator Risa Ontiveros bilang chairman ng komite, Alice Guo is to remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry, and this committee will coordinate with any court ordering your detention. The chair is clarifying that while Alice Guo is in contempt of the Senate, she will remain in PNP custody. But if she posts bail, she will be taken to the Senate.
Ang Kapas RTC Branch 109 tumangging magbigay ng pahayag sa issue. Paliwanag ni Ombudsman Samuel Martires kung bakit sa Tarlac isinampa ang kaso. At the time we filed the information, Alice Guo was no longer a public official. Dahil dinismiss na si Alice Guo ng ombudsman. Kaya Kapas Tarlac, mananatili dahil yun ang may jurisdiction sa Bamban. Hindi rin daw pwedeng makipag-agawan sa kustodiya ni Alice Guo ang Senado dahil hawak na siya ng korte. The warrant of arrest issued by the Senate cannot be superior to the warrant of arrest issued by the RTC. Kaya nga ang advice ko lang sa kasana, mag-request na lang ang Senate sa Kapas RTC na kung pwedeng i-produce si Alice Guo sa Senado pag may hearing. This hearing is suspended. Sinuspinde ang hearing bago mag-alas 3:30 at ibinalik si Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy pa rin minomonitor ang dalawang low pressure area o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang unang LPA na nasa loob ng PAR, huling nakita sa layong 830 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Pakanluran ang galaw kaya hindi inaasahang tutumbukin ng ating bansa. Ang ikalawang LPA naman sa labas ng PAR na mataan sa layong 2,425 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sabi po ng Pag-asa, posibleng Miyerkules o Huwebes ito pumasok sa PAR. Pa-northwest ang kilos nito kaya sa ngayon, mababa ang tsansang tumama sa ating bansa. Ang dalawang LPA parehong may posibilidad na maging bagyo sa mga susunod na araw. At sakali mang matuloy, Ferdy at Hener ang sunod na ipapangalan sa mga bagyong mabubuo o papasok sa PAR. Wala pang epekto ang alinman sa dalawang LPA pero dahil sa habagat at localized thunderstorms, may mga pag-ulang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may pag-ulan na sa western section ng Luzon kasama ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Mas malawakan na ang ulan sa hapon sa Luzon at may malalakas na ulan sa Cordillera at Central Luzon. May mga kalat-kalat na ulan na rin sa Visayas at mas malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang malalakas na ulan dahil sa localized thunderstorms, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan, lalo na bandang hapon at gabi, kaya magdala ng payong kung may lakad. Sibak na sa pwesto si Immigration Commissioner Norman Tansinco matapos aprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng Justice Secretary. Hindi na umano siya opisyal na inabisuhan at nalaman lang niya sa media ang kanyang pagkakasibak. Nakatutok si Ian Cruz. Sa media, inanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pumayag na si Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin na sa pwesto si Immigration Commissioner Norman Tansinco. Ayon kay Remulla, inirekomenda niya ito sa Pangulo dahil hindi siya nasisiyahan sa trabaho ni Tansinco. Noong isang linggo lang, sinabi ni Remulla na hindi na niya kinakausap si Tansinco. Lalo't August 15, alam na ni Tansinco na wala na sa bansa si dismissed Mamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pero August 20 lang niya ito iniulat sa DOJ. Papalitan siya. Oh. If I were him, I'll resign already. Mag-resign na lang siya. Bukod sa issue ng pagpuslit ni Guo, sabi ni Remulla, marami silang naging problema tulad ng issuance ng work visas na ilang beses na niyang pinuna pero wala raw ginawa si Tansinco. Kinumpirma ng bagong kalihim ng Presidential Communication Office na si Cesar Chavez. Inaprubahan ng Pangulo ang pag-dismiss kay Tansinco. May kinalaman daw ang pagsibak sa pag-alis ni Guo sa bansa. Ang desisyon ng Pangulo ay base sa rekomendasyon ni Remulla. Yes, the President has approved the dismissal of the current BI Commissioner. Yes, that is confirmed. Sa pagdinig ng Senado, sa kaugnayan ni Guo sa Pogo kanina, natanong si Tansinco kung alam na ba niyang sibak na siya sa posisyon. Commissioner, kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo.
Is this correct? Na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Not yet informed that you are being relieved or being transferred to another post, so wala? Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honors. Sinubukan naming tanungin si Tansinko ukol dito. Aprobado na raw ni Pangulo yung pag-aalis sa inyo. Ano pong masasabi niyo dun, sir? Sorry po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sa bundok umano nagtago si Pastor Apollo Kibuloy bago mapunta sa mga otoridad. Ang kustodiya ayon po yan sa kanyang kampo. Malaki umano ang naging papel ng gobernador ng Davao del Norte para matapos ang paghahanap sa kanya. Mula po sa Davao City, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Emil, inisa-isa ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion ang mga personalidad na umano'y naging instrumento sa mapayapang pagsuko ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa katunayan, isa umano sa naging tulay si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Kumpara noong mga araw nang magsimula ang operasyon ng pulisya, kalmado at tahimik na ang compound ng Kingdom of Jesus Christ matapos lisanin ng mga pulis at mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Kontrolado na ng religious group ang mga gate at nilinis na rin nila ang loob at labas ng compound. Nanindigan ang abogado ni Kibuloy na ngayon lang niya nalaman kung saan nagtago si Kibuloy. He told me na sa bundok ng Davao City. I was not able to verify from him. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Bago niyan ay August 30 pa, nagpatulong ang abogado ni Kibuloy kay Davao del Norte Governor Edwin Hubahib na kausapin ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAFP. Bukod sa naging kliyente rin ang gobernador ng abogado ng pastor, kilala rin siyang may koneksyon sa army at marami ring NPA commander na sumuko sa kanya. Siguro nakitaan lang tayo ng tiwala sa atin na kung paano tayo mag-handle ng negotiation. Di bababa sa 7 beses nakipagnegosasyon ang abogado sa tahanan ng gobernador kaugnay ng pagsuko ng pastor. Gusto munang masiguro ng KOJC Board of Directors na ligtas ang pastor kung sumuko. Sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Pag nandoon na sa kamay ng mga isap ng Philippine Army, ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PNP commanders assigned in Davao Region. Hindi alam ni Hubahib at hindi pa sinasabi ng otoridad kung saan sinundo si pastor o kung saan ito galing. Itinanggi rin ng kampo ng pastor na may natanggap silang 24 oras na ultimatum mula sa PNP upang sumuko si Kibuloy. Emil, bagamat wala ng presensya ng mga pulis sa loob ng compound, ay nananatiling online class ang klase ng mga estudyante ng Jose Maria College na nasa loob ng compound habang isinasagawa pa ang assessment sa structural integrity matapos nga ang ginawang paghukay sa basement ng PNP. Emil. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Dineklara ng Korte Suprema na hindi bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang probinsya ng Sulu. Ayon sa Korte Suprema, hindi bumoto pabor sa Bangsamoro Organic Law ang probinsya ng Sulu kaya hindi rin sila lalahok sa kauna-unahang BARM election sa 2025. Kasabay niyan, dineklara rin ng Korte na naaayon sa konstitusyon ang Bangsamoro Organic Law dahil hindi nito inihiwalay ang BARM mula sa Pilipinas. Life goes on para kay Oppa and Sparkle artist Kim Jisoo na sinagot ang mga akusasyon at issue laban sa kanya noong 2021.
Sabi ni Jisoo, matagal nang tapos ang issue ng school violence dahil nakausap at nakipagkasundo na siya sa mga taong involved. Hindi din daw totoo ang alegasyong sexual assault. At sa gitna niyan, mas pinili daw ni Jisoo na mag-focus sa kanyang buhay at showbiz career. Marami rin daw siyang gustong pang subukan at sa ngayon, napapanood si Jisoo sa Abot Kamay na Pangarap. Bibida rin siya sa isang pelikula. The runway is on fire sa pagrampa ng Kapuso stars in their best OOTD. Kabilang dyan si Kylie Alcantara na nakasama pa si Kobe Paras sa New York Fashion Week. Pakichika kay Nelson Canlas. High fashion and giving face card si shining inheritance star Kylie Alcantara sa debut ng kanyang pagrampa sa New York Fashion Week. Stunning in black si Kylie na headliner ng Spring and Summer 2025 collection ng Pinoy designer na si Chris Nick. Rumampa din si Kobe Paras. Nakasama ni Kylie sa New York nang mag-celebrate siya ng 22nd birthday doon. Happy birthday! Pasabog din ang finale ng show sa paglabas ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. From New York to Manila, giving sexy vibes ang mga lumakad sa nude carpet ng 2024 Preview Ball. Gaya ni Bianca Umali na head-turner in her see-through laced outfit. Simple and straightforward daw ang look na pinaghandaan ni Bianca. At siya pa ang sumubok gumawa ng sariling makeup. It's a simple and creative take on who I really am. And actually, my makeup, I did my own makeup. Lutang din ang pagiging sexy ni Sparkle Beauty Queen, Gazini Ganados, in her skin-tight metallic nude gown, matching her best accessory na may sentimental value. This was given by my father. It was his gift for me the very first time I saw him when he came here to the Philippines. Very demure, yet very sexy din si Rere Madrid. Full support naman si Christian Bautista sa kanyang fashionable wife na si Kat Ramnani, na piniling maging sexy ballerina that night. All out din ang support ng ilang Sparkle officers sa pangunguna ni GMA Network Incorporated Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, kasama ang kanyang anak na si Anya Abrugar. Congratulations to Preview. We're very excited to see all the beautiful faces tonight. Siyempre gusto ko makita kung sino yung mga best dressed and the awardees for tonight. And it's just like to get together and have fun. Kasama naman sa best dressed list ngayong taon, ang SB19, si pambansang Ginoo David Licauco at unang Hirit host Mateo Gidicelli. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po rito sa Campo Crame sa Quezon City. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.